Love reading tayo. Collective love reading. Kung bago po kayo dito, please don't forget to like, follow, or subscribe. Patap na rin po yung bell icon, pa-leave na rin po ng comment dyan or pa-share kung nagustuhan nyo naman po itong ating reading. Private reading, kayo po yung mag-message sa official page ko, which is nakalagay po yung link sa description. We have Pisces energy. You could be dealing with a Pisces. Or merong Pisces sa chart niya. Or sa chart mo. So, mukhang merong unveiling ng mga secrets dito, no? Kasi reversed yung, reversed yung moon card mo, which means mafi-figure out mo na kung ano ba tong mga kababalaghan na nangyayari dito sa person mo o kababalaghan na ginagawa ng person mo. It could be na merong something na mare-reveal dito sa moon card reversed about your person or sa situation ninyong dalawa. Okay, and expect mo na magiging defensive tong person mo upon confrontation. Ayan, sa tingin ko. Lahat naman ng guilty or may ginagawang milagro, misteryo, di ba? Unless na talagang brutally honest siya na hindi, alam mo yun, hindi niya i-deny yung ginagawa niyang misteryo. Pero nakikita ko, pag kinonfront mo to, dedepensa to for sure. Okay? Defensive. Or pwedeng defensive na agad yung energy niya. Hindi pa man din siya kino-confront, defensive na agad. No? That's a sign. That's a red flag already. Yung iba, gagaslight ka pa nga nila. Okay? But I think hindi pa matatapos dito yung yung cycle ninyo netong person na to. No, if ever na magkaroon man kayo ng problems, mag-disconnect man kayo, I think hindi pa tapos. Hindi pa kayo tapos ang chapter ninyo netong person na to. So, may compromises dito with the Six of Pentacles, no? Nakikita ko lang dito, pwedeng magkaroon lang ng cool off, magkaroon ng time apart, magkaroon ng time of detachment and anong tawag dito? Contemplation. Kasi meron ka ring Four of Swords dito. But definitely, nakikita ko hindi pa to tapos para sa inyo Okay? Kaya lang kasi parang may energy dito ng stubborn or alam mo yun, parang fix na yung kanyang mindset. There could also be Taurus energy. Mahirap ding mga tuwiran dito sa person mo kasi parang hindi siya open-minded, yun nga yung sinasabi ko dito. Very rigid siguro yung kanyang beliefs. So, sa tingin ko magiging difficult yung magiging confrontation mo if ever or yung magiging pag-uusap ninyo, paghaharap ninyo. Nakikita ko dito magkakaroon ng time na
magde-detach muna kayo sa isa't isa. After netong pagpapahinga na to, mag-ano na uli eh. Nakikita ko magkakaroon pa rin ng continuation. Yung connection ninyo. May pagka-impulsive din siguro to. I don't know. Merong energy din kasi dito ng parang padalos-dalos. So, ang nakikita ko dito, parang masyado kang naging mapagbigay, masyado kang naging mapagpasensya. Kasi may pagka one-sided dito sa may pagka one-sided itong naging connection mo with this person. Turns out din na pwedeng meron ding mas immature dito. There is energy ng page. Hindi ko alam kung may age gap kayo, sino ba mas bata sa inyo, pero definitely merong ditong mas matured mag-isip kaysa dun sa isa. And parang yung isa kulang sa effort, tapos yung isa todo-todo magbigay, no? Sabi ko nga one-sided. Meron ding energy ng neglect, papabayaan, no? Hindi ko alam kung nagkaroon din ba ng point na syempre wala namang perfect, no? Sa dalawang sides ng partnership, hindi lang naman yung isa yung nagkukulang, for sure. Aminin natin, minsan meron din tayong mga pagkukulang. So, nakikita ko pwedeng may mga neglect din sa both parties. Although, meron lang kasi ditong talagang mas angat yung energy ng one-sided. Okay? Pwedeng naging one-sided yung person mo or naging one-sided ka sa kanya. It could be vice versa pagdating sa mga energies, no? Hindi ko po alam kung ano ba to talaga yung totoong istorya sa inyo nangyayari. So, kayo mas makakapagsabi niyan if energy mo yung tinutukoy ng cards or energy ng person mo. Okay, so dito sa inyong outcome, I think there's this powerful combination of the Ace of Swords and the World card. And I think maaayos nyo pa naman yung problem nyo if ever na magkaroon kayo ng time apart dito. Sabi ko nga parang magkakaroon ng detachment, a period of silence, no? A period of meditating. Okay, kung magkalayo man kayo dyan, mag-cool off man kayo, mag-break kayo, no? Nakikita ko mabubuo uli kayo eh. Actually, mare-resolve ninyo yung problem ninyo. Magkakaroon ng clarity dito if ever na yun na nga siguro yun, yung moon reverse din kanina. It means magkakaroon ng clarity sa situation ninyo. So, nakikita ko maaaring maging difficult yung pagdadaanan ninyo, pero masosolve at masosolve pa rin yan with the Ace of Swords. And then, marireunite pa rin kayo with the World card eh. Okay, magiging buo uli kayong dalawa eh. Ayan, no, nakikita ko magkakaroon din naman ng peace offering dito with the Knight of Wands. Nakikita ko na manunumbalik yung passion, no? Hindi pa rin nawawala naman talaga yung feelings dito, yung attraction, yung passion, yung init. Nakikita ko parang may peace offering dito, manunuyo din naman, okay? Hindi ko lang alam kung sino yung mag-i-initiate sa inyo, pero hindi na importante yun eh. Kung sino yung mag-i-initiate, ang importante yung understanding, yung give and take. Kung matured naman kayo as a couple. Hindi ko lang alam kung medyo matatagalan pa since meron ka ditong Knight of Pentacles. Sa tingin ko magte-take action to. Magte-take action yan. Magte-take action din naman yan. Kaya lang nga siguro hindi agad-agad. Pwedeng hindi pa sa ngayon. Pero kasi ang Knights mga yan eh, in the tarot they represent taking action. Actually, this is also taking action,
making a decision. Okay? Basta nakikita ko, masusort out ninyo whatever issue you have with this person of yours, mareresolve ninyo yung conflict ninyo, ano man yung magiging problem nyo dyan. Kasi magkakaroon din naman ng clarity, di ba? Magka-cut through yung Ace of Swords. Kaya kung ano man pong period of confusion, uncertainty, question marks, no? Sabi ko nga, maa-unravel yung mysteries dito. Okay? Yes, I think ano naman to. I think hindi naman mag-iiba agad ng feeling sa'yo tong person mo if ever. Kasi nakikita ko pa rin ang consistency dito eh. Kumbaga mag-i-stick pa rin eh. Yung nasi-sense ko dito sa card mo ng Knight of Pents. Pwedeng mabagal yung approach, mabagal yung progress dito sa situation ninyo. Pero nakikita ko mag-i-stick pa rin kayo dito sa relationship ninyo and mare-resolve ninyo. Kasi yan, may another cycle with the Wheel of Fortune. So sabi ko nga, hindi pa tapos. Magre-reunite kayo with the World card. Okay? So ano man yung maging problem ninyo, magkahiwalay man kayo, magre-reunite pa rin kayo in the end. Yun yung outcome. Okay, ayan, no? Knight of Cups. So, may peace offering. Okay, so may comeback if ever. Kung magkaroon man kayo ng time apart. Okay, so yun yung mga na-pick up kong energies dito sa short love reading nyo. I hope na gustuhan nyo, naka-resonate kayo. Love you all, babush.